Inspired TV. Sa sandaling ito, tumigil ka muna, huminga ng malalim, dahan-dahan. Isantabi mo ang ingay ng mundo, ang mga notification, ang mga iniisip, ang mga alalahanin. Hayaan mong ang oras na ito ay maging banal. Ang Kwaresma ay hindi lamang tradisyon ng simbahan. Hindi lamang ito 40 araw sa kalendaryo. Hindi lamang ito pag-iwas sa karne o pagsunod sa nakasanayan. Ang Kwaresma ay paanyaya. Paanyaya ng Diyos na bumalik ka sa Kanya. Minsan, abala tayo sa buhay. Abala sa trabaho. Abala sa responsibilidad. Abala sa paghahanap ng tagumpay. At hindi natin namamalayan, unti-unti na pala tayong lumalayo. Hindi naman biglaan. Hindi naman dramatic. Dahan-dahan lang. Hanggang sa isang araw, mararamdaman mo na lang, parang may kulang. Parang may walang laman sa puso. At doon nagsisimula ang Kwaresma. Hindi sa abo sa noo, hindi sa prosesyon, kundi sa pagkilala na kailangan mo ang Diyos. Sinasabi sa Joel 2:12, magbalik loob kayo sa akin ng buong puso. Buong puso, hindi kalahati. Hindi kapag may problema lang, hindi kapag may kailangan ka lang, buong puso. Ang pagsubok ni Abraham, Genesis 22:1-19. Isang araw, tinawag ng Diyos si Abraham at sinubok ang kanyang pananampalataya. Pinahintulutan siya ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Imahinahin natin ang damdamin ni Abraham, ang takot, ang pag-aalinlangan, at ang walang kapantay na pagtitiwala sa Diyos. Bagamat mabigat at mahirap ang utos, tinupad niya ito dahil alam niyang ang Diyos ay may plano at kabutihan sa bawat hakbang. Ngayong Kwaresma, tanungin natin ang ating sarili. Sa gitna ng ating mga pagsubok, gaano tayo nagtitiwala sa Diyos? Naway matutunan natin ang tapang at pananampalatayang tulad ni Abraham. Ang pagbabalik loob ng prodigal son, Luke 15:11-32. May isang anak na naglayas at nagpakasaya sa mundo, ngunit sa kalaunan, siya ay nagbalik sa kanyang ama, humihingi ng tawad. Ang kanyang ama ay tinanggap siya ng may bukas na puso, walang panghuhusga. Makikita natin sa kwentong ito ang kabutihan ng Diyos sa pagtanggap sa nagbabalik loob na anak. Walang sino man ang mawawala sa pag-ibig ng Diyos basta tayo ay tapat sa ating pagsisisi. Ngayong Kwaresma, paalala ito sa atin. May pagkakataon tayo laging magsimula muli at lumapit sa Diyos. Huwag tayong matakot humingi ng tawad at magbalik loob sa Kanya. Si Moises at ang pagligtas ng mga Israelita, Exodus 14:1-31. Si Moises ay pinili ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa kabila ng takot at pangamba, pinamunuan niya ang mga Israelita sa gitna ng pulang dagat at pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Imahinahin natin ang takot ng mga Israelita. Ang dagat sa kanilang harapan, ang hukbo ng Ehipto sa kanilang likuran. Ngunit sa gitna ng pangamba, ang Diyos ay nagbigay lakas at nagpakita ng daan palabas. Ang kwento ni Moises ay nagpapakita na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang Diyos ay laging may plano at gabay sa atin. Sa ating Kwaresma, tayo rin ay hinahamon na magtiwala sa Kanya kahit hindi natin nakikita ang buong plano. Si Jesus sa disyerto Matthew 4:1-11, pagkatapos ng kanyang binyag, dinala si Jesus ng Espiritu sa disyerto at tinukso ng dyablo. 3 araw siyang nag-ayuno at sa kabila ng tukso, nanatili siyang tapat sa Diyos. Ito ang sentro ng Kwaresma, pagsubok, pag-aayuno at panalangin. Tulad ni Jesus, hinihikayat tayong manatili sa ating pananampalataya kahit may mga tukso sa paligid natin. Ngayon isipin natin, ano ang mga tukso sa ating buhay na humahadlang sa ating relasyon sa Diyos? Paano tayo mananatiling matatag at tapat tulad ni Jesus? Ang babaeng nanghihinang at nagpagaling, Mark 5:25-34. Isang babae na may matagal ng sakit ay lumapit kay Jesus. Umaasa sa kanyang kapangyarihan, sinabihan niya ang kanyang sarili, kung mahahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako.
At sa kanyang pananampalataya, siya ay gumaling. Ang aral, manalig tayo sa Diyos at lumapit sa Kanya sa oras ng pangangailangan. Kahit maliit ang ating hakbang, kung tapat ang ating puso, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang maporontal araw ng Kwaresma ay sumisimbolo ng paghahanda. Sa Biblia, ang bilang na 40 ay panahon ng pagbabago. 40 araw umulan noong panahon ni Noe. 40 taon naglakbay ang Israel sa ilang. 40 araw nagayuno si Jesus sa disyerto. Ang disyerto ay lugar ng katahimikan, lugar ng kawalan, lugar kung saan walang distraction. Minsan, inilalagay din tayo ng Diyos sa sariling disyerto. Sa mga panahong parang wala siyang sagot, parang tuyo ang panalangin o paulit-ulit ang problema. Ngunit ang disyerto ay hindi kaparusahan, ito ay paghahanda. Sa katahimikan, mas malinaw ang kanyang tinig. Ang Kwaresma rin ay panahon ng pagsisisi, panalangin at pag-aayuno. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng direksyon. Yung kung dati ay lumalayo ka, ngayon ay babalik ka. Kung dati ay inuuna mo ang sarili mo, ngayon ay siya muna. Sinasabi sa 1 Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad. Hindi ka niya tinataboy. Hindi ka niya pinapahiya. Ang Diyos ay Ama na naghihintay. Ang panalangin ay hindi listahan ng kahilingan. Ang panalangin ay relasyon. Subukan mong manahimik kahit 5 minuto bawat araw. Sa katahimikan, mararamdaman mo na hindi ka niya iniwan. Ang pag-aayuno ay hindi lang pagkain. Ang tunay na pag-aayuno ay pag-aalis ng anumang humahadlang sa iyo at sa Diyos. Maaring social media, pride, bisyo o sama ng loob. Sa tuwing pinipili mong umiwas sa kasalanan, pinipili mong magmahal. At habang ginagawa mo iyon, unti-unting hinuhubog ang puso mo. Si Jesus sa krus at pagkabuhay, ang sentro ng Kwaresma ay si Jesus. Sa hardin ng Getsemani, nagdasal siya ng may matinding lungkot. Alam niya ang darating na sakit, ang krus, ang pagtataksil. At sinabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang masunod. Pinagtaksilan siya, pinagtawanan, hinampas, pinutungan ng koronang tinik, pinagbuhat ng krus. Sa bawat hakbang, iniisip ka niya. Sa bawat patak ng dugo, nariyan ang iyong pangalan. May sinasabi sa Isaiah 53:5. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil kailangan natin. Sa krus, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Habang siya ay nasasaktan, nagpapatawad siya. Dito tayo tinatawag ng Kwaresma, hindi lang maantig, kundi magbago. Kung siya ay nagawang magpatawad, kaya mo rin. May mga sugat, may masakit na alaala, ngunit ang pagpapatawad ay para sa kalayaan mo. Minsan, dadaan tayo sa katahimikan, parang Sabado de Gloria. Tahimik ang libingan, parang tapos na ang lahat, parang walang pag-asa. Ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng kilos. Ito ay paghahanda sa himala at dumating ang linggo ng pagkabuhay. Ang bato ay naigulong, ang libingan ay walang laman, si Jesus ay muling nabuhay. Ang krus ay hindi wakas, kundi daan. Kung ikaw ngayon ay may pinagdadaanan, may krus na pasan, may luha na tinatago, hindi doon nagtatapos ang kwento mo. May muling pagkabuhay para sa iyo, may bagong simula, bagong pag-asa, bagong lakas. Panalangin. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa krus, salamat sa kapatawaran, salamat sa muling pagkabuhay. Baguhin mo ang aming puso. Turuan mo kaming magmahal, magpatawad at sumunod. Sa pagtatapos ng Kwaresma na ito, naway hindi lamang tradisyon ang aming nadala, kundi tunay na pagbabago. Sa ngalan ni Jesus. Amen.